Ngayon ay uumpisahan na natin ang pagtalakay sa pinaka-enigmatic sa lahat ng heavenly beings. Isa itong kakilakilabot na heavenly being. Ito ay ang mga seraphim. Ang seraphim ang pinakamahiwaga sa lahat ng heavenly beings. Hindi tahasang inilalarawan sa banal na kasulatan ng anyo nito maliban sa 6 na pakpak nito, kaya hindi alam ng karamihan ang mukha nito. Maging ang buong katawan nito dahil natatakpan kahit ang mga paa, kaya isang misteryo ang buong anyo ng mga seraphim. Sila din ang pinakamaraming pakpak sa mga heavenly beings, na sa tingin ng iba ay pahiwatig ng mataas na rank. Ito ang dahilan kung bakit pawang pakpak ang makikita sa mga illustrations at paintings. Kaya tuloy kung ano-anong itsura ang naiisip ng mga artists tungkol sa seraphim. Ang seraphim ay sa Isaiah lang daw natin mababasa ayon sa iba. Dahil kakaunti daw ang information tungkol sa seraphim kaya wala masyado alam tungkol dito. Pero ganun pa man, ay buong Bible ang kinalaman nito. Karaniwan ay kilala sila bilang 6 ang pakpak at naglalagablab kaya minsan ay tinatawag silang burning ones. Pero iba naman ang interpretation o pakahulugan ng iba sa burning. Naniniwala ang iba na sila ay full of love dahil ang pag-ibig daw ay burns like blazing fire, like a mighty flame ayon sa Song of Solomon chapter 8, verse 6. Pinaniniwalaan din na sila ang pinakamataas ang rank sa lahat ng heavenly beings dahil sila ang pinakamalapit sa trono ni El Elyon. Kaya tinatawag din sila na throne guardians. Ang iba naman ay naniniwala na ang kahulugan ng pangalan nila ay may kaugnayan sa Hebrew word na Rapha, na ang meaning ay dahil o pagpapagaling ng mga sakit, kaya tinatawag sila na healers. Ayan, kung ano-ano ang sinasabi nila. Pero suriin natin kung ano talaga ang sinasabi sa Biblia. Tingnan at basahin natin ang sinasabi sa kasulatan. Mag-umpisa tayo sa Isaiah chapter 6, verse 1. Ayon kay Prophet Isaiah ay nakita niya ang Adonai na nakaupo sa trono na mataas at nakaangat. Pansinin, ang Panginoon ay nakaupo sa trono sa kaitaasan. Sa ibabaw daw nito nakatayo ang mga seraphim, ayon sa verse 2. Linawin po lamang natin ng kaunti ito. Hindi kasi maaari na ang seraphim ay nasa ibabaw ng El Elyon kasi lalabas na mas mataas pa sila. Hindi pwede yan. Kaya linawin po natin. Ang isinalin sa English na above dyan ay ang Hebrew word na mahal, na ang isa sa ibig sabihin ay upper part. Ang tinutukoy ay ang itaas na bahagi ng temple na siyang trono ng Elyon. Ang isinalin naman na stud ay ang Hebrew word na amad. Ang kahulugan nito ay hindi literal na nakatayo kundi buwel o kinaroroonan. Pwede rin behind o likuran. Nangangahulugan din ito na appoint o nakatalaga. Kaya ang ibig sabihin ayon sa Hebrew context ay sa itaas na bahagi ng templo ay ang kinaroroonan ng mga nakatalagang seraphim. Kung napanood ninyo ang mga nakaraang videos tungkol sa cherubim ay maaalala ninyo na may 4 na cherubim na nakapaligid sa trono ng Elohim sa ibabang bahagi. Ito namang seraphim ay sa mas mataas na bahagi. Ito ang pinakamalapit sa trono. Pero maaaring nasa likurang bahagi ng trono ng Elyon ang mga seraphim. Pwede rin sa gilid. Ayon pa rin sa verse 2, ang bawat seraphim daw ay may 6 na pakpak.
Ang dalawa ay nakatikip sa kanyang mukha. Ang dalawa ay nakatikip sa kanyang mga paa. At ang dalawa ay ginagamit sa paglipad. Kaya sila ay nakakalipad. Malinaw na hindi sila nakatayo kundi nakalutang dahil lumilipad. Ayon sa verse 3, sila ay nakakapagsalita. Sila ay nagpupuri sa El Elyon. Binibigkas nila ang tinatawag sa Hebrew na Hashel Ashakadosh. Ang ibig sabihin ay tatlong banal. Kaya ang tawag sa Greek ay Trisagion. Ang tatlong beses lagi na pagbigkas ng Kadosh ang ginagamit ng mga Trinitarian na batayan para itaguyod ang Trinity Doctrine. Pero hindi po yan ang ibig sabihin sa Hebrew context. Sa Hebrew ay inuulit ang salita upang bigyan ng diin o emphasis ang isang bagay o salita. Kaya kapag inulit ito ng tatlong beses ay nangangahulugan na higit pa ito sa napakadakilang bagay o napakamahalagang pagpapahalaga. Ipapaliwanag po natin ang tungkol sa Trinity Doctrine sa mga darating na videos ng serye na ito. Sa ngayon ay ipagpatuloy muna natin ang pangunahing paksa sa video na ito. Kung kasama sila sa binabanggit sa Revelation, o isa sa mga kagaya nito, o kung sila din mismo ito, ay ibig sabihin ay hindi sila nagpapahinga sa pagbibigay-pugay sa makapangyarihan sa lahat. Sa puntong ito ay malinaw na siya ang Panginoon na nakaupo sa trono sa kaitaasan at ang mga seraphim ay nakapaligid sa kanya. Sa verses 6 to 7, ay ipinakita kung paano niya inalis ang kasalanan ni Prophet Isaiah. Ibig sabihin ay may mataas na authority ang mga seraphim. Bumaling naman tayo ngayon sa anyo ng mga seraphim. Dahil sa nakatikip ang mga pakpak sa mukha at paa ay halos puro pakpak lang ang nakikita sa kanila. Kaya sa mga lumang Christian paintings ay makikita ang mga nilalang na puro pakpak. Gaya ng mga oldest paintings ng seraphim na ito. Bandang huli ay inilabas ng mga painters ang mukha upang maging maganda tingnan at magmukhang anghel. Kaya nagmukha itong ulo na maraming pakpak. Sa kalaunan ay naging bata ang mukha at naging batang ulo na may pakpak. Kaya ang mga nag-akala na cherubim ang mga ulo ng bata na may pakpak ay mali pa din sila dahil ito ay seraphim pala. Pero mali pa din dahil hindi naman talaga ganyan ang itsura ng seraphim. Pag-aaralan natin yan sa pagpapatuloy ng serye na ito. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.